24-year-old Kamuning Bakery Cafe. Interesting ang topic natin ngayon, mainit kahit na malamig ang panahon. Lumalamig na kasi Christmas season na. Pero importante pa rin ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ay importanteng issue tungkol sa graft case na final ng isang NGO dito ng transport. Papakilala natin yung mga magsasalita later. Ang topic natin dito, the graft case complaint filed against LTO, Land Transportation officials, filed by the Federated Land Transportation Organization of the Philippines, or FELTOP, FELTOP. Ang speakers natin this afternoon on the controversial graft case complaint against LTO officials ay FELTOP lawyer attorney Mark Tolentino, andyan sa gitna. Then si FELTOP President Diolito N. Inosanto. And then mamaya tatawagin ko FELTOP National Spokesperson na sa tabi ko, Mr. June Rustico S. Braga. Then susunod na tatawagin ko mamaya for opening statement, FELTOP Board Director Namita Lorenzo sa dulo. And then PPI JKG President Christian Kalalang sa gitna. So, magandang hapon sa lahat. Importante ito pag-uusapan natin kasi ang taong bayan naiinis sa graft cases. Kasi kung may graft cases, may inefficiency at breakdown in discipline sa gobyerno, kawawa ang taong bayan, saka transport sector, and the public. So, imbitahin natin una para magbigay ng opening statement, FELTOP lawyer attorney Mark Tolentino. Welcome. Good afternoon sa ating lahat. By the way, ako si Attorney Mark Tolentino. I'm acting as the lawyer of FELTOP, yung Federated Land Transportation Organization. Same time, lawyer din tayo ni Mr. William Kalalang, na isa sa complainant about yung sa yung tinatawag na plaka, na issue ng plaka doon po sa Land Transportation Office. So, tumutulong po tayo sa kanilang dalawa, sa dalawang grupo, kasi trabaho naman natin bilang isang abogado na tumulong sa nangangailangan para makamit yung hustisya na dapat makamit. Kasi naniwala po tayo yung tinatawag na public office is public trust. And yung prinsipyo ng ating batas na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. So, ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan ang posisyon, ang opisina. So, that's why, in case there is problem, they are at all times accountable to the people. So, nag-file tayo ng kaso in behalf of FELTOP and in behalf of Mr. William Kalalang ng kanyang company. Nag-file po tayo ng kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019 and of course, plunder case. Ang pinail natin against the Assistant Secretary of LTO, si Attorney Vigor Mendoza, and yung isang kaso naman kay Mr. Vigor Mendoza, and ang kasama ni Mr. Vigor Mendoza, si Annabel Arcilia Margaroli. Ang nag-file ng kaso at ngayon, pending ngayon sa Office of the Ombudsman. So, hintayin po natin ang may matanggap tayong mga subpoena, then magkaharap tayo doon. Magkaharap kami doon. But maybe, hopefully, they will file their counter affidavit. And kasi, doon po sa Office of the Ombudsman, bibigyan sila ng opportunity to explain their side pursuant sa principle ng due process. So we are here to file a case as a citizen of the Republic of the Philippines, as a Filipino, and as a taxpayer na directly affected sa mga polisiya, mga actions na ginagawa ng Land Transportation Office headed by Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza. Thank you, Valentino.
for your opening statement about the graft cases and plunder pa pala, may plunder cases pa filed against certain LTO leaders. Next, imbitahin natin FELTA President Jolito N. Inosanto para sa opening statement ninyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jolito Inosanto, ang chairman ng Federated Land Transport Organization of the Philippines o FELTAP, at ako rin ang chairman president ng Evergreen Bagong Silang Transport Corporation o Ebastranco. Kaya kami nagpupulong ito ay paabot namin na aming problema, isa lamang issue, ang tungkol sa paniningil LTO ng 169 pesos and 6 centavos na computer fees. Samantalang ito noon ay nawala na. Nagtataka kami kung bakit sa aming lumalabas ngayon sa aming mga registro ay mayroong computer fee. Yun lang ang aming issue. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Diolito N. Inosanto. Susunod naman sa tabi ko, si Mr. June Rustico S. Blaga, National Spokesperson ng FELTAP, para magbigay ng opening statement din. Thank you very much, Sir Wilson. Isang malaya at mapayapang hapon po sa ating lahat. Ako po si Mr. Braga, John Braga, sa kasalukuyang tumatayong National Spokesperson ng LTAP. Sa ngayon, nandito po kami sa isang pagtitipon itong press ko na to upang ipahayag po namin yung mga saloobin naming maliliit na drivers at maliliit na operators tungkol sa tingin namin hindi tama o oppressive na polisiya na binigay ng LTO sa pamamagitan ng paniningil ng computer fees. Kasi before time ni Secretary Tugadi, we are very happy yung hanay namin, yung mga membro namin. Upon registration, kung titingnan po natin, wala na pong computer fees noon on that time. Kasi naayos na po yung through sa programa ng LTO na LTMI o Land Transportation Management System, which is inclined sa programa ng pambansang ahensya o ni Presidente Duterte as well as Presidente Marcos, yung digitalization ng lahat ng transaksyon sa gobyerno para maiwasan yung corruption. Kung hindi man totally maiwasan, at least masawatan ng konti. Pero sa biglang-bigla namin itong mga nakaraang buwan, starting October hanggang November, 5 sa member namin, kung titingnan nyo yung ticket na galing sa registration, kung unang tingin mo, walang bayad na 160 plus. Kasi nagmumukhang itsura siya ng LTMI noon nung panahon ni Secretary Tugadi. Pero kung susuriin mo siya, doon mo makikita na may bayad na palang 160. Dalawa, ang epekto nito sa amin. Una, nakikita namin panliling lang sa general welfare namin sa sektor namin, sa hanay ng transport. Actually, hindi lang sa public transport, even sa private transport. Pangalawa, oppressive to. Kasi bakit oppressive? Ito ay na-experience na namin to, natatanggap na namin itong programa sa mga unang nagdaang kay Secretary Tugadi pa, na libre ang computer fees. Malaking bagay yon sa amin kasi di naman lingid po sa inyong kaalaman na mataas na ngayon ang fuel, yung diesel, yung gasoline, yung mga spare parts. Ngayon, dagdagan mo pa kami ng 169, na which is nai-enjoy na po namin yon, na walang tamang pasabi kung bakit napatawan ulit ng 169. Kaya sa hapon na ito, in behalf sa LTAP, kami po ay naghihiniklod sa butihin nating presidente na sana mapatawan ng preventive suspension si Asik Bigor Mendoza. At kami rin po ay nakikiusap sa Office of the Ombudsman na which is Moten Academic upon filing of verified complaint and we have prima facie evidence to prove na merong kasalanan ng isang public official o public officer either appointed or elected, dapat mabigyan na sa kagyat na panahon si Atty. Bigor Mendoza ng preventive suspension para hindi po kami mag-alangan na baka balikan po kami mga maliliit. Ulit, magandang hapon po sa ating lahat. Mr. June Rustico S. Braga. Susunod, imbitahin natin magsalita, FELTAP Board Director Namita Lorenzo. Hello,
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mamita Lorenzo na narito ngayon para ipahayag namin ang damdamin naming mga operator at kasama namin ang mga driver. Sa panahon po noong nakaraan, wala po talagang computer's fee. Nagulat na lang po kami na talagang bakit inilagay ulit itong computer's fee. Ang dapat po dito, kasi kami rin po ang mahihirapan ng mga operator kung sakasakaling kami ay magrehistro ng aming mga sasakyan, lalo na sa January. Ngayon po kasi wala, stop muna ang rehistro. At ay January, pagka meron pa po nito, mahirapan na po tayong lahat, lalo na po sa mga private. Kung ikaw po ay nagrehistro ng 3 years, 3 years din po sisingilin ang 169 na hindi naman dapat po namin bayaran. Lalo na kung ako po ay kukuha ng bagong sasakyan, ba't ko babayaran yung 169 pesos? Samantalang nung araw, dati, nung 2023, nung January rin, wala po ang computer's fee. Ano ang dahilan at nilagay nila ulit yung 169 computer's fee? Kung kayo po meron din sasakyan, magtataka rin po kayo. Dahil kung kami po ay pinapahirapan, ultid mo din po ang private ay maaaring mahirapan din po. Sa sobrang taas na po ng aming mga rehistro, ay umaalma na rin po ang aming mga kasamahan. Kaya po, panalangin po ng aming samahan na sana po ay ito ay tanggalin at sana po ay pag-isipan ng ating presidente. Hindi po kami sumasalungat sa gusto nila, pero sa ngayon po ay naghihirap ang taong bayan. Bakit mo ngayon ilalagay yung 169 computers fee? Yun lang po. Sana kami po ay malaman ng ating presidente na ito ay hindi dapat sa napapanahon. Salamat po. Salamat, Ms. Namita Lorenzo. Last for his opening statement, Presidente ng PPI JKG, Mr. Christian Calalang. Pag-i-explain na yung PPI JKG. Opo. Opening statement. Welcome. Magandang hapon, Mr. Flores. Sa mga bisita natin ngayong hapon, Attorney Tolentino. Ako po si Christian Calalang, Presidente ng PPI JKG Philippines. Kami ang awardee ng license plates ng Land Transportation Office noong 2014. At sa kasamaang palad po, dumaan po kami sa lahat ng klaseng challenges at hurdles sa pakikipaglaban ng aming kontrata sa pamahalaan. Dumaan po kami sa Commission on Audit, dumaan po kami sa Supreme Court, at ngayon po dumadaan na naman po kami sa isang hamon dahil po sa isang interpleader at intracorporate dispute na nasa RTC Quezon City. Ngayon po, nagkaroon po ng isang recent development nang habang nililitis ang kaso, si ASEC Vigor Mendoza ng LTO at ang isang claimant ay pumanig po sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin nun? Si ASEC Vigor Mendoza po ay nag-withdraw po sa kaso na kasalukuyan pong nililitis sa RTC 90. At ito naman po ay sinundan pa ng deklarasyon na ang halagang 470 million pesos na collectible ng aming kumpanya ay ibibigay po dun sa other claimant nang wala pa pong judicial determination o pwede po nating sabihin premature. Yun po ay napakasakit para sa Pilipino. Kami pong mga Pilipino ang nagsimula ng kumpanyang to. Ang mga dayuhan at ang isang other claimant po, nakasama po nung dayuhan, sila po ang nag-organisa para mawala po ang mga Pilipino. Hindi po tayo mapapayag dyan. Kaya po pinaglalaban ko po ang karapatan ng mga Pilipino at ang mga manggagawa ng kumpanya ng PPI JKG. Ito po ay para sa mga Pilipino. Ibigay po nila ito para sa mga Pilipino. Dahil po dyan, ang PPI
JKG Philippines ay naghain po ng kasong plunder in violation of Section 2 RA 7080, dishonesty and grave misconduct sa mga opisyal po ng LTO na gumawa nito sa amin. At ang hiling po namin, kami po ay nananawagan sa Office of the Ombudsman, naway bigyan niyo po ng masusing investigasyon ang tugon po ng mga Pilipino na nandito po sa PPI JKG. Tulungan niyo po kami para po to sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Very much to Mr. Christian Kalalang sa hinaing niya, complaint niya of injustice. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayong ngayong hapon dito. May mga tanong tayo nakahanda na dito. Ang isang unang tanong natin galing kay Manila Times journalist, Mr. Benedict Abaygar. Pakiabot naman ng microphone kay Mr. Benedict Abaygar para basahin niya ang tanong niya. May mga iba pa tayong media na paki-ready na mga tanong ninyo. Yes. Hello. Good afternoon po. First question, kay Attorney Tolentino or kay or any from Peltap. Di ba may lumabas noon po na balita na kahit sa LTMS ng Dermalog ay may sinisingil din na service fee na 75 yata yun, 75 pesos. May isang transport group na nagreklamo tungkol dyan. Bakit hindi kayo nagsalita tungkol sa issue na yan? Okay. So, ako yung sasagot. Okay, yung PhilTap kasi, hindi lang PhilTap to. Hindi lang itong organization ng mga transport group, but sila mismo naepektuhan of that policy ng the current LTO chief. Bakit? Dati, may 169 fees under the company ng Stratcom. Tapos under the MC 2023-2373 ni ASEC J. Arthur Tugade, mandatory na LTMS na lang ang gagamitin. Pag LTMS, libre na dapat. But may ginagawa daw, this is based on our investigation and based on the personal knowledge ng mga kliyente natin, nagsasabi na may parallel na collection. May LTMS na libre, may parallel na collection with an OR na 169 pesos na bayarin. So bakit may bayarin na under the memorandum ni former LTO Chief Tugade, wala nang dapat bayaran. So yun ang issue dyan. So it means, based on our complaint, may may tinatawag na manifest partiality. Kasi manifest partiality, parang binigyan ng pabor. This is based on the alleged complaint. This is based on the complaint na may alleged partial yung tinatawag na binigyan ng pabor. Okay? Manifest partiality on the part of the LTO with respect to Stratcom. Yun ang basis of the complaint na under investigation ngayon ng Office of the Ombudsman. Thank you, Attorney. Baka may follow-up question si Benedict. Ibang mga media, pakihanda, ibang question. Nasa ilan po ang miyembro nyo? Tsaka sino daw ang PhilTap? May tanong din. Sir Jolito po. Yes, paki-explain. Medyo malawak yung inyong organisasyon. Ano daw ang PhilTap and paki-explain ano ang PhilTap and paano lumapit kay Attorney Ang Tolentino. PhilTap kasi ay samahan ng mga samahan. Itong mga samahan ito ng transport jobs, kasama sa PhilTap bilang membro, siya ngayon namin pinag-alaban. Kaya po dahil dito sa issue ito, ay lumapit kami kay Atty. Mark Tolentino para kami tulungan na mawala na ito. Kasi dating wala naman ito eh. Kung bakit bigla na ibinalik. Hindi po ba? Kaya ibig sabihin, merong nangyayari kung bakit ibalik na wala namang pintulot. Kaya yun ang aming reklamo ngayon. Ito lang po, kay Sir Jolito ulit. Sir, nakaraan merong Senate inquiry
patungkol sa LTMS. Kayo po ba sumusuporta na ibalik itong Senate inquiry dito para magkaalaman, magkaharapan yung mga involved dito sa issue na to? Opo, para malaman natin ang totoo. Kailangan malaman natin kasi kung bakit nagkakaroon. So, kailangan natin i-compare kasi, in addition sa sabi ni yung presidente ng LTAP, kailangan natin i-compare ano yung complaint sa Office of the Ombudsman, ano yung inquiry sa Senado. Ang sa Senate inquiry is only an investigation in aid of legislation. Ang purpose niyan, kung may mga batas na dapat baguhin, dapat i-improve, dapat i-review, yun ang jurisdiction ng Senado sa kanilang power of legislative inquiry. So iba yun. So maybe mayroong ganon, maybe they are part or they are not, but ang purpose nun is legislative inquiry in aid of legislation. Ito namang ginawa natin sa Office of the Ombudsman, hindi ito in aid of legislation. Ang purpose nito, whether or not there is a breach of the trust and confidence na binigay ng taong bayan sa mga public officials. Yun yan. Kasi kung mayroon man, there will be administrative liability, in fact, pwedeng preventive suspended sila, preventively suspended, pwedeng administratively liable, pwedeng maging criminally liable. And that's different issue. Kasi ang issue doon, pwedeng matanggal, pwedeng masuspend, pwedeng madibanda criminally, lalo na pag plunder na walang bail. So iba yun sa Senate inquiry. Sorry, attorney, may nagtatanong dito, tatlo ng journalist kasi hindi abogado. Ano daw pagkaiba ng plunder at graft? Tsaka bakit naging plunder daw ang kaso ni ASEC Mendoza? Anong mga ginawa niyang labag sa batas? And anong pagkaiba ng graft and plunder for lawyers? Okay, ang plunder, pandarambong plunder. We say plunder pag ang Grabe daw ang kaso. that is the highest kind of corruption sa ating gobyerno, plunder. Anong ibig sabihin ng plunder? Pag more than 50 million na involved, plunder na yan. Non-bailable, lalo na pag the evidence of guilt is strong. So for example, yung mga collection dyan, 169 times ilang libo yan, ilang sasakyan, i-times mo by abuse of the public funds. For example, itong Hello. Ano daw ginawa? For example, ito sa plate number. Narinig niyo ako? Plate number. May funds. 470 million ang pinag-usapan natin dyan. But nag-start yan sa 3.5 billion. So, 3.5 billion nag-start, but ang collectible is we are talking of 400 million ng funds nandyan na sa court, naka-deposit, hindi malabas, tapos based on the allegation, may tinatawag na manifest partiality naman. Bakit? Ang LTO ang nag-file ng motion for interpleader kung sino ba ang babayaran. Ito bang si Mr. Kalalang or yung isang tao na nagpanggap na siya daw ang may-ari ng organization or corporation ni Mr. Kalalang. So, na-deposit doon sa korte. Ngayon, nag-file siya ng motion to dismiss. With motion na ang 400 million na yan, i-deposit directly sa isang private company na nagpakilala na may-ari ng PPI KKG. It means, klaro pa, nakalagay pa sa motion, nakalagay doon, account number, branch address, pangalan ng bangko, very clear. There is a manifest partiality. That is based on the allegation of the complaint. Now, of course, we need to prove that in a proper forum sa Office of the Ombudsman, kung may probable cause pa to file a criminal case, may substantive evidence pa, enough para matanggal siya sa serbisyo. Yun ang issue when you talk about plunder,
Ang graft and corruption, kahit magkano yan, basta inabuso niya ang pagtitiwala ng taong bayan, may mga pera sa bayan na kinuha, inaabuso, yung pagtitiwala, yun ang tinatawag na graft and corruption. Ni Mark Tolentino, tanong yan ng tatlong journalist. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiya, magtanong na kayo. Ano ng status nitong graft and plunder cases? Ano ang possible timetable? And in the meantime, tuloy-tuloy pa ba ang problema sa LTO? And mayroon ba kayong ibang clamor sa gobyerno? Maliban sa kaso ninyo sa ombudsman, mayroon ba kayong appeal sa Pangulo o sa ibang agency na iremedyo itong complaint ninyo o itong problema ng Transport Office, LTO? Anong suggestion ninyo or clamor ninyo? Ako muna. With respect sa appeal to the Office of the President, maybe they're the best person to talk. With respect sa mga plano or suggestion sa LTO, they are the best one to talk kasi sila ang directly involved sa mga polisiya ng LTO. Ako naman, sabihin ko lang, ano yung status ng kaso? Sa legal tayo muna. Ang status ng kaso, nag-file tayo muna ng complaint doon po sa Office of the Ombudsman. Kailan to ginawa yung filing? November 30, sabay itong dalawa. Yung about sa Last week lang. LTFMS, ibang grupo 'yan, yung about sa plaka, ibang grupo. Ako yung abogado. Isang abogado lang. So, sabay kaming pumunta doon sa Ombudsman para mag-file ng kaso. So, ang next step diyan, may raffle yan. Raffle, i-assign niya sa mga investigating prosecutor or investigating ombudsman officer doon sa Office of the Ombudsman. So, mapatawag yan ng mag-issue yan ng subpoena para bigyan naman ng pagkakataon ang mga respondent to respond. This is pursuant sa due process. Bigyan natin ng pagkakataon kasi there is what we call in constitutional law, presumption of innocence. Okay? On the part of the respondent or the part of the accused, they are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, and they have the right to due process. So, ibig sabihin, bigyan sila ng pagkakataon sa Office of the Ombudsman to respond. Itong mga reklamo about sa computer system, reklamo about sa plaka, bigyan sila ng pagkakataon. Ano, may deadline ba yan? Curious kami kasi sa mga ibang korte nung unang panahon hanggang ngayon, may mga kaso na 10 taon, 20 years. May timetable ba o deadline ng gobyerno? Ang pinag-usapan sa court is guilt of the accused. Guilt. Pag guilty ka, kulong ka. But in the Office of the Ombudsman, hindi pa pinag-usapan doon ang guilt of the accused. Ang pinag-usapan doon, pag administrative liability, substantial evidence, may bang enough evidence lang. Ibig sabihin, To go to sa court. status of the evidence requirement, ang pinakamataas is yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Conviction yan, kulong ka. Pangalawa, yung tinatawag na substantial evidence, that is the one of the requirement of the evidence pag administratively liable ang isang public official. Dito naman tayo sa mga piskal, mga prosecution, ito ang tinatawag na probable cause. May basihan ba para mag-file ng kaso sa korte, para ma-issuehan ng warrant? Doon po sa Office of the Ombudsman, hindi pa pinag-usapan doon kung guilty itong si Mr. Bigor or si Mr. Margaroli, Ms. Margaroli, or sino ba yung mga respondent. Hindi natin pinag-usapan kung guilty sila. Ang pag-uusapan doon sa Office of the Ombudsman, may basihan ba ang reklamo ni Mr. William Calalang at saka yung PhilTAP para ma-suspend, para ma-administratively liable, or para yung kaso maakyat papunta sa Sandigan Bayan. Attorney, may nagtatanong dito, yung suspension pa kailangan galing ba sa ombudsman or pwede isuspend ng department secretary o ng pangulo ang isang LTO chief? That's the authority because Office of the Ombudsman is separate, distinct, it is a constitutional body. So hindi Hindi yan, siya controlled by the president No. or by the... ang Office of the Ombudsman hindi controlled yan ng presidente.
they are protected under the Constitution because it is a constitutional body, not under of the office of the President. Pwede ang ombudsman ang mag-suspend. Second, pwede naman si DOTR kasi may tinatawag na under naman ng DOTR Secretary ang LTO. Or as the Chief Executive of the land, the President also has the authority to suspend, to replace, to terminate. Kasi yung posisyon ng LTO Chief is based on the trust and confidence of the President. Kung wala nang tiwala ang Presidente, Pwede anytime. may discretion ang Presidente na palitan, tanggalin, or anuman. So, authority yan ng ating Presidente na si President Bongbong Marcos. Gano'ng katagal na daw itong ASEC sa LTO? Kasabay ba ng Pangulo o noon pa yan? O bago lang? Based on my information, July 25, 2023. Ang nauna kasi si ASEC J.R. Tortugade. Siya ang naunang LTO Siya na chief. unang LTO chief. Tapos pinalitan, ang pumalit sa kanya si ASEC Vigor Mendoza noong July 25, 2023. Ibig sabihin, kung ayaw na ng Presidente sa kanya, wala nang tiwala ang Presidente sa kanya, authority at discretion yan ng ating Presidente under the principle that the office of the LTO chief is based on the trust and confidence of the President. Ito mga ginawa niyang mga violations na nagko-complain kayo, may pag-asa ba siyang magbago or sa tingin niyo kailangan baguhin ng tao? Nakikipag-usap ba siya sa inyo, sa complaint ninyo? Nakipag-dialogue ba siya or totally hopeless case? Anong feedback niyo sa kanya? Bakit naging plunder case ito? Hindi pa, di ba usually ang mga official sa gobyerno, kahit na hari pa yan o sino, kung may complaint, pinapakinggan, nakikipag-usap. Ano nangyari dito sa ASEC natin? So in this case, parang wala yatang pumapansin sa kanila. But of course, they're open for dialogue. Wala nang problema yun eh. Kasi wala namang personalan po ito. Klaro to, walang personalan sa pag-file ng kaso against Bigor or Margaroli, Miss Annabel Margaroli. Walang personalan. Ang pinag-usapan natin dito, may batas ba na na-violate? Yes. Liable ba sila criminally, administratively? But they can negotiate na sana pakinggan yung hinain ng grupo ng ng transport group. Pakinggan itong si William Calalang na nanalo na sa bidding. Yes. Nanalo na-award, may notice to proceed, notice to award. Yes. But biglang naudlot ang ang dapat award, mabigyan na sana yung mga plaka. That's why minsan if you check, Yung ba reason delay ang plaka? that's one of the reasons na delay ang plaka. Kasi willing sila mag-provide. Paano i-provide yan kung mismo ang bayad of the plaka nandun pa sa Kaso. kaso pa, pinagdebatehan pa. So, that's why maraming mga sasakyan ngayon, mga bago, na walang mga plaka. Susan Cambry, editor ng Filipino Mirror. Saka magaling na radio host. DWIZ. Yes. Hello, matagal nang may mga nag-issue na corruption sa LTO. Bakit ngayon lang po kayo lumantad para bungkalin ko ng anuman nito? First part ng tanong niya. Maganda tanong niya. Matagal ng controversial daw ang LTO sa graft and corruption. Ba't ngayon lang daw kayo nag-file? Naiinis na yata mga tao. Noon pa, mabuti ngayon daw kayo Sa nag-file. issue ng plaka. Yes, kayo delay ng mga plaka bakit? noon pa. Bakit ngayon lang daw kayo naka-file ng case, hindi noon daw? Hello. Salamat sa tanong nyo, ma'am. Maaring sabihin namin na... Hello. Yes, parinig doon. Yung usapin po sa plaka ay nagbunsod po ang dahil po sa kaso. Nangyari po ito dahil meron pong pagkakamali. Yung sa amin naman po noon, maaring sabihin ko po na kami po ay dumaan din sa proseso. Anong year yung pinag-uusapan ninyo? Nagsimula po kami sa Land Transportation Office ng 2014.
dumaan po kami sa mga pagsubok, sa mga hurdles, gaya po sa Commission on Audit, kung nabalitaan niyo po yon, kami po ay nagkaroon po ng disallowance, ayun po ay na-lift, dumaan po kami sa mga na-pending sa Bureau of Customs na mga plaka, dahil po hindi rin po nagbabayad ang gobyerno, yun po ay naisaayos namin at nai-deliver, dahil po binayaran din po kami, dahil po nagkaroon po ng ruling ang Supreme Court na constitutional po ang project. Ngayon po, dumaan na naman po kami sa isang pagsubok dahil po nagkaroon naman ng isang intra-corporate dispute sa pamamagitan po ng isang other claimant. At ngayon po, nagkaroon po ng maling pagpanig yung hepe ng LTO, kaya po kami dumulong sa ombudsman. Pero noon naman Hindi po, pa resolve yung intra-corporate inyo. opo, dahil po muli kami po ay rumirespeto sa rule of law. Kami po ay rumirespeto sa bounds ng batas. Kaya po kami naniniwala na meron pong justice at justisya sa mga korte natin. Pero kung magkakaroon naman po ng premature determination o magkakaroon po ng premature na pagpanik ang isang government agency gaya ng LTO, sa tingin po namin mali naman po yun. Maling-mali para sa mga Pilipino na kagaya namin, na kami po ang nagsimula ng kumpanyang ito at kami po ang nag-e-empleyo ng mga Pilipino, hindi po mga dayuhan. So it means, actually, yung pag-file ng kaso sa ombudsman, yun ang last option. Binigyan ng pagkakataon yung mga kliyente natin, Ilang taon kayo naghintay sa kanya? mga ilang years na yun? 2014. 2004, 9 years. 9 years Almost na. 9 years, 8 years para mangyari ito. May budget naman dyan, para at least nasa court na. So sila mismo ang nag-file ng kaso ng interpleader. Don't forget ang LTO mismo ang nag-file ng kaso ng interpleader sa korte kasi may legal opinion ang Office of the Solicitor General na kailangan na mabasihan kung sino ang dapat i-determine kung tama ba itong pag-transfer ng shares of stocks of this company. May legal opinion, but unfortunately, sila mismo ang nag-file ng motion to dismiss sa kaso na pinahil nila. Joint motion to dismiss with another person na nag-claim na sila daw ang owner ng PPI, JKG. So, yun ang issue. So, there is a clear manifest partiality. There's an alleged manifest partiality na dapat sagutin doon po sa Office of the Ombudsman. So, by the way, boss, this is my last question because may pupuntahan pa akong kaso sa MTRCB naman, MTRCB, yes, anong, yes. anong kaso yan? sa SMNI. Magandang hapon po. Si Mendoza ng DCR Sanse Radio, SMNI reporter din ako. Kay Mr. Kalalang, Sir, ang dami pong dumaan sa kamay nyo ng mga ASEC sa LTO. Bakit mukhang na-single out ngayon si ASEC Bigor sa inyong reklamo? Ay wala pa naman ho siyang 6 na buwan na nakakaupo. Ba't mukhang siya ang nabaon dito? Sa mga problema nyo sa LTO. So, madami Ano po yun? sa mga problema nyo po sa LTO, Hello. marami pong dumaan na mga ASEC, mga hepe. Iba-ibang ASEC daw dumaan. ASEC kasi 14 years na po kayong kanyo eh. Ayun nga po. Tapos pagdating dito kay Bigor, parang nabaon siya. Kaya nga po sa kanya napunta lahat ng problema. Anong dahilan po? Kaya nga po nagtataka kami, meron pong may dalawang ASEC na dumaan bago sa kanya. Si ASEC Guadis at si ASEC Tugade. Yung dalawang ASEC na po yun, hindi po nag-manifest ng tinatawag ni Attorney Tolentino ng manifest partiality o ang pagpanig ng kahit kanino man. Picture Kaya pa tayo. nagulat po kami, Sorry si ASEC Mendoza ay pumanig po dun sa other claimant. Kaya po nagkaroon ng ombudsman case laban sa kanya. Anti-graft and corruption. Yes. May tanong dito ibang mga media. May tanong pa dito si Benedict Abaycar.
Bigyan natin siya ng microphone, please. Yes. Mr. Benedict. Mamaya may tanong din ha. Sobra bang grabe ang graft and corruption sa LTO? Benedict Abaygar. Kay Sir Jolito ulit, Yes. President ng FELTAP. Sir, meron bang ibang nasa likod ng paglabas nyo para kasuhan si Asek Bigor? Ay, ito pa lamang, dahil ito lang naman ang sa amin. Ulit po. Sir, pili sumusog sa sagot ng Pangulo po namin. Unang-una po kasi, yung PhilTAP, ang naturalisa ng mga pamunuan at kasapian ng PhilTAP, ay shy po talaga silang humarap sa media, press con like this. Nagkataon lang na yung 169 na pinataw ngayon, masyadong tahimik yung mga iba naming mga kasamahan sa public transport. Kaya nag-usap-usap ang kasapian ng PhilTAP na pwede isang pahayag lang na diskontento kami na hindi tama at hindi akma. Ngayon, nagkataon, si Atty. Mark Tolentino, kahit hindi public transport na issues, tumutulong po sa amin. Kaya napagkasunduan ng kasapian na kausapin natin si Atty. Mark bilang abogado, ano pong sasuggest si Atty. Mark? Mga legal remedies. Mga legal remedies. So, yun na nga, umabot kami sa filing ng ombudsman, itong press ko na to. Pero kung narinig nyo, PhilTAP, ito ang first time na humarap sa press con kasi masyadong mahiyain sa media ang pamunuan ng Ang mga PhilTAP pa, mga jeepney, mga taxi, anong mga iba-ibang members? Mostly jeep siya na traditional na tumatakbo. Mostly Pero- jeepneys. Opo. Kahit Bagong Silang, di ba? Oh, Bagong Silang, Caloocan. May tanong kanina si Filipino Mirror editor, kanina si Susan Cambry about corruption. May mga dalawa pang journalist nag-follow up. Grabe ba, widespread ba ang corruption ngayon sa LTO? Based sa nangyari sa inyo, sa experience ninyo o mga na-encounter ninyo sa LTO, grabe ba ang corruption ngayon sa LTO? Madam Board, mukhang ikaw ang unang makasagot Oo. dahil ikaw ang Ano sa antigo sa Tagalog ating sa tawag? LTO. Talamak ba tawag doon? O widespread ba? Tama ba? Talamak ba ang corruption, graft, and sa ahensya ng LTO? Paki-describe ano nangyayari dyan? Sa aming parte, ito lang amin nireklamo ang nag-apekto sa amin ng Itong case lang. Pero Ito lang. kamusta naman ang corruption situation sa LTO? Sa naririnig ninyo, na-encounter ninyo? Sa mahirap kasing patunayan yung mga sabi-sabi na wala na nakikita ang ebidensya. Kaya kami, kung saan yung aming wala apektado kami, dito lang kami. Doon kayo nakatutok sa complaint ninyo. Yes, may tanong pa si Mr. Abaygar ng Manila Times newspaper. May babo lang. Kay Sir June naman, or kay Ma'am Namita, maganda rin siguro tanungin ninyo ng inyong grupo kung bakit nga ba kinailangan ng LTO na magkaroon ng computer fee kung maayos talaga ang LTMS. Complain nila. Bakit pa kailangan magbayad ng computer fee? Hindi kaya naiipit lang din ng LTO sa issue na to na imbes na ang LTMS ang mag-adjust base sa pangailangan ng ahensya ay kabaligtaran ang nangyayari. Anong sa inyo dito, sir? Okay daw ba kayo magtanong niyan? Bakit? Sir Benedict, magandang punto po yun. Pwede aralin yung talking points na yun. Kasi sabi pa nga ni Atty. Mark, bukas naman kami sa dialogo. Pero sana, para ma-preempt yung any activities, kami talaga, ngayong hapon na to, humihiling kami sa Office of the Ombudsman ng preventive suspension for Attorney Asek Bigor Mendoza para kung anong posibleng magawa niya habang nakaupo siya, yun ang iwasan natin. Pero yung punto na pwede tanungin din, bukas kami sa pag-uusap ng ganun po. Pero ang inihiling po namin para to avoid conflict of interest habang umaandar ang investigasyon, dapat mapatawan muna siya ng preventive suspension ng Ombudsman. Naintindihan namin. Ang gusto niya mangyari, habang di pa final ang kaso, kailangan i-suspend mo na siya. Preventive.
May tanong dito tayo, pakipakilala niyo sarili niyo. Magandang hapon sa inyo. Cathy Cruz po sa Tuklasin Natin, Katipunan Channel. And every Sunday, DZXL ang ating Katipunan. Medyo naano lang ako kanina dahil pagkaklaro lang hindi nyo pa personal na nakausap si Vigor Mendoza sa problema bang ito? Kasi bago nyo sana naisampa o isinampa yung Kinakausap reklamo. daw ba kayo na, alam ba niya na galit kayo, na inis na kayo, alam ba niya? Magandang tanong yan. Hindi ba kayo kinausap na i-explain anong problema? Hindi. Hindi na namin siya kinausap sapagkat alam namin na wala rin mangyayari pag kinausap namin siya. Kasi nag-issue na sila ng memorandum na hindi na namin pwedeng mawin. Kaya, Ano yung laman ng memorandum na inilabas niya? Kasi nahihimigan ko lang, gusto ko manggaling kay June Braga. Kanina kasi, June, binabanggit mo na talagang ang gusto nyo mangyari ay magkaroon ng preventive suspension o maglabas ng preventive suspension ang ombudsman mismo. Pero again, matagal kasi bago yun mailabas ng ombudsman dahil syempre yung probable cause, usually, yun muna yung titignan ng ombudsman. Pero ang ano ko lang is, bakit dumating kayo sa punto na yun yung gusto nyo mangyari? Meron pa ba siyang mga posible na pwedeng gawin against sa grupo nyo o against sa inyong sektor? May danger ba? May pinapahirapan ba sa inyo? Ma'am, magandang tanong po yun, ma'am. Ba't kami humihiling ng preventive suspension? Kasi unang-una, halos lahat ng kasapian namin, araw-araw po tumatakbo sa kalye. Tapos, ang LTO, isa po sa ahensya ng gobyerno na nasa law enforcement ng kalye po. Kaya, yun ang inihiling po namin. Baka balikan kami yung mga maliliit. Isa Nakita naman. Magandang tanong ni Cathy. Kasi mahirap po kung sakaling balikan kami. Nakasalalay dito ang grupo namin. Diba? Hanap buhay ninyo. Yung kabuuan ng aming mga kasamahan nakasalalay dito. Unang-una, hindi na namin kailangan siyang kausapin. Dahil ako, katulad ko, ilang beses na ang pumunta sa kanyang opisina, hindi po Ikaw namin mismo siya. pumunta. Ako mismo pumunta. Anong sagot niya? Hindi. Ang lagi siyang wala na doon sa opisina niya. Kasi nga, kaya kami lumantad ngayon, kami lang yung hindi nagsasalita sa media. Napag-usapan namin ngayon na kailangan na namin magsalita. Kasi nahihirapan na lahat ng transport, hindi lang itong 169 na to. Pwede pong i-mention ninyo kung ano yung pahirap na nangyayari po sa inyo. Ibig po bang sabihin, correct me if I'm wrong kasi nakikita ko po ngayon sa inyo na hindi, sinabi nyo na law enforcer kasi hawak din nila ng LTO, di ba? So, pag nakita ba nila na yung mga sasakyan ninyo sa kalsada, anytime pwede nilang hulihin para gawan Or lang kayo ng, gigipitin kayo. tawag dito, violation or whatever, para lang talagang mahirapan kayo? May ganun ba? Madam, good afternoon ulit. Siguro mas titingnan namin itong hinahain naming complaint ngayon, yung tungkol sa computer fees. Ngayon yung tanong mo tungkol sa posibleng gawin ng LTO, posible na hindi pwede. Pero sabi pa nga ng kasabihan, mami, na what are we in powdered form? Hindi in powdered form. Malakas. Di ba? Thank Yun you. ang iingatan po natin. Ano po ang sa ibang transport groups? Kasi may PedyoDap, kung ano-anong TAP. Oo. Ano pong kaibahan po ninyo? Marami pang Ang kaibahan po namin, unang-una, ngayon lang kami lumabas. Ngayon lang kami nag-ingay. Pangalawa, hanap buhay lang talaga ang gusto ng mga kasapian namin. Hindi kami masyadong political na bahagi ng public transport. Gusto lang mabuhay ng disente ang bawat naming kasapian. May nagtatanong dito, wala na dito abogado, may target timetable ba kayo o schedule para desisyonan ng ombudsman to? May deadline ba ang ombudsman na pag final ang kaso, ilang buwan, ilang taon dapat desisyonan
na guilty or not guilty, suspend or not suspend. May kanyan bang schedule ang ombudsman sa alam ninyo? Sir Willie, hindi namin alam kung merong timetable. At saka sa legal procedures kasi si Attorney Mark nakaalis na. Siyang may alam, kaya hindi po kita masagot sa ganon. Kami dito, kaming tatlo, kaming nag-represent sa Yes. pamunuan ng PhilTAP, ang tanging hining lang po namin na kagyat na preventive suspension kay Attorney Vigor. Whether guilty siya or not, basta masuspend lang siya to avoid any balik sa aming kasapian po. Yun lang po ang tanging hiling namin. Which is, mandate naman po yun ng ombudsman na to suspend preventively any public officer, either appointed or elected, kung merong sufficiently na basihan ng complaint ng isang mamamayang Pilipino po. Sige. Ito daw si Sec Mendoza kanina sinabi nyo, attorney siya. So, abogado din siya. Base sa experience ninyo sa industriya ninyo, paano daw ninyo i-rate siya bilang LTO chief? At 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Ano ang rating ninyong tatlo sa performance ng LTO chief Sec Attorney Mendoza? Paki-rate ninyong tatlo siya base sa performance niya. Saka, ano sa tingin ninyo? 1 to 10. 1 pinakamababa, 10 pinakamataas. Pwede ba itago yung scorecard? Sorry. Nagtatanong kasi gusto nila malaman daw kung pwede. Ano, natatakot ba kayo? Since may kaso naman kayo against sa kanya, okay lang naman. To be fair, 6 na lang. 6. Mabait ka ha. Si Miss Sa akin, siguro 5. 5. So, si Mr. Inosanto, anong grado nyo para sa LTO Chief Attorney Mendoza? Siguro mga 5 lang. 5. So, 2 baksak, 1 pasang-awa. Pasang-awa ang 7, ano 6? Pasang-awa ba, baksak din yun ah? Kasi 75 ang pasado, di ba? So, base sa grupo ninyo, hindi nagpa-perform itong ASEC natin sa LTO. So, may mga tanong pa tayo, huwag tayong mahiya. Ayan, may tanong tayo kay Miss Susan Cambry, napakagaling na editor ng Filipino Mirror and magaling na host ng radio program. Maiba naman po, sir. Ilang members po ba ang transport group ninyo? Sorry baka nabanggit nyo na hindi ko narinig. Tapos, Yes, di niya kahit na konting description lang ng may follow-up pa po. At saka, gusto ko pong itanong kung anong stand niyo dun sa modernization kahit tinuldukan na yung Hello. modernization ng jeepney, di ba? ng jeepney po. Ma'am, nasa 10,000 po kami lahat-lahat. Buong Pilipinas po ang hawak ng PhilTAP. Yan po ang natin. Tungkol naman sa modernization, ang modernization po ay hindi naman kami salungat. Ang sinasabi nga po namin, not to phase out, yes to modernization. Pero kung kakayanin namin ang presyo, okay kami. Kaya lang marami po kaming nalalaman na yung iba po hindi na nakakahulog. So, okay kayo sa modernization, wag lang sobrang taas. Ganyan ba ho? Itong sa ombudsman, may pakiusap ba kayo sa kanila na bilisan ba or anong hope ninyo sa ombudsman? Knowing ombudsman ngayon nakaupo, Sino siya? parang kung di ako nagkamali si Ombudsman Martires ba? If I was not Yes. mistaken. Oo. So, Very sound mind naman po siya, very partial naman po siya. sa mataas ang respeto Mataas ang ninyo respeto ng sa sektor ombudsman namin sa ng bansa. ombudsman. Opo. Sa kamataas rin ang respeto namin sa Pangulo po natin ngayon. Kasi tingin naman po natin na ayaw talaga ng Pangulo ng corruption, lalong-lalo na sa LTO is the fourth income generating establishment sa buwan. Fourth income generating sa gobyerno ngayon? Yes. Ano number 1, 2, 3? Siguro yung BIR Customs? Customs. Sino pa? Hindi ko alam yung number 3, sir. Ang alam ko yung number 4. Kaya siguro, bilang pagtugon sa kampanya ni Pangulo ng anti-corruption, simulan natin. Magkano ba ini-income generate ng LTO para sa gobyerno sa isang taon? Estimate nyo. Wala kaming... Fourth largest? Ganyan pala kalaking pera ang LTO na yan? Wala kaming saktong data makuha, sir. Pero some other time, pwede siguro namin kayo bigyan.
Sir Will, Yes. we cannot hold you long kasi yung mga Yes. kasamahan namin nag-aapura, may mga Yes, meetings walang pa problema. naman. Kasi alam ko, may kahanap buhay kayo. Pwede siguro one last question pagbigyan natin. Yes, si Mr. Benedict Abaygar na naliksik pa tungkol dito sa issue na to. Yes. Sa mga nagdaang news reports, sinabi ni ASEC na pag-upo pa lang niya, isa na yung LTMS sa tututukan niya. Aware po ba kayo na ilang beses na na-flag ng Commission on Audit ang LTO dahil sa LTMS? Kung kayo ang naging ASEC ng LTO, paano nyo susolusyonan ang problema ng IT system? Maganda. Alam ba ninyo na bago kayo nag-file ng kaso, may nagko-complain na ibang opisina na may irregularity daw dito. Tapos ano daw magawa ng LTO chief kung kayo ang nakaupo dyan? Anong gagawin nyo, tama? Itama yung mga mali. Oo. Itong kaso na to, na mali-mali ang ginagawa, sabi ninyo, anong dapat gawin ng matino o tamang LTO chief kung kayo yan? Sa tanong niya. Anong gusto nyo makita na ginagawa ng LTO chief tungkol sa kaso nyo at saka tungkol sa industriya nito ng transport? Anong ideal situation kung kayo ang LTO chief? So baka ma-appoint kayo bigla, malay mo. Seryosong tanong yan, pero Yes. hindi po namin pinangarap na umupong LTO. Ano? And then, tungkol sa issue na to, anong pinakamaayos na dapat ginagawa ng LTO chief sa issue na to para wala na siyang kaso? Para wala siyang plunder? Sa tingin ko, para maging patas lang ang lahat, tutukan yung general welfare ng sektor. May specific ka na action na gagawin niya, i-remedyo yung ginawa niyang mali? Unang-una kasi, kung gino dati ni ASEC Tugadi yung full rollout ng LTMS, In-approve na yun. may memo si ASEC Tugadi before si ASEC Bigor na umupo na full rollout implementation ng LTMS. Sana pwede siguro si ASEC Gador to start with that. Try to create a technical working group kung titingnan ko anong mali ng LTMS. Both sides kasi lahat para tingnan, para maging patas sa lahat na stakeholders ng public transport at private sector. Just to create first the technical working group kung anong problema ng LTMS. Na hindi bias, paano himay-himayin. Para at the end of the day pa rin, general welfare pa rin ng sektor ang mamamayani. Pero aware kayo na flag na ito ng Commission on Audit. Sinabihan Napinunan na to. ng COA, na COA. flag na daw na may kalokohan nangyayari May daw. problema. LTO. Oo. Personally, on my belief, wala akong idea po. Hindi kayo aware? Hindi pa Hindi sila. po namin alam kung alam ng COA. Natural, misa, di ba, naitatago yan eh. Hindi nga, kita nga ng COA na may Sige, problema. paalis na sila. Pero sorry maalis na sila. Pero kailangan dito, bago kayo umalis, bawat isang tao, isang maikling mensahe, closing statement, maikli lang. So unahin natin, Mr. Diolito N. Inosanto, maikling mensahe lang, isummarize ninyo ang complaint ninyo o public appeal ninyo tungkol sa kasong ito. President Diolito N. Inosanto ng PhilTAP. Closing statement. Parang appeal ninyo lang. Anong gusto nyo mangyari? Sana po ang aming kahilingan ay pakinggan ng ombudsman kasi ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Na tinanggal na nga, ba't pinalik? Yan ang aming reklamo kasi may memorandum eh. Kaya nga kami isang bagay na napakalaki na masakit sa aming maliliit na naghahanap buhay, lalo makataas ng pulo ngayon. Eh sa halip na makatipid kami, kinuha po para sa amin yung aming kikitain. Kaya sana, pakinggan kami ng ombudsman, tatanggalin na yung sinasabi na yan. Yan lang po. Thank you, Mr. Diolito N. Inosanto, President ng PhilTAP. Susunod, PhilTAP National Spokesperson June Rustico S. Braga, huling closing statement niyo. Ulit-ulit, maraming salamat po, Sir Wilson. Sa mga kasama natin sa media, I have a lot of friends, sir, na mga hindi ko na lang pinapatanong kasi magagaling magtanong yun eh. Joke lang po. Anyway,
Ito lang po, pag magpupunyagi ang panawagan ng PhilTap ng preventive suspension, hindi po to pagpunyagi ng laban ng PhilTap lang. Punyagi po to ng laban ng lahat na may mga sasakyan, pribado man o publiko. Muli-muli, ma'am, kita tayo ulit sa magandang discussion mo sa modernization. Magandang hapon po. Saka advance Merry Christmas. Last to speak, last but not the least, PhilTap Board Director Namita Lorenzo, closing statement niyo tungkol sa kasong ito at saka sa problema niyo sa LTO. Magandang hapon ulit. Sa akin, sana masolusyonan ka agad to. Huwag na natin ibalik yung dati. Kung ano yung dapat na gawin natin, yun na lang. Kasi nahihirapan na po kami sa nangyayari talaga. Bilang transport leader, nahihirapan na kami, hirap na kami. Maraming salamat. Once